altogether, a light of revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord. Just as it is written in the law of the Lord, every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or 2 young pigeons, in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, sisters and brothers in Christ. Peace and blessings. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo ng kanyang mga magulang na si Jose at si Maria. The presentation of Jesus in the temple. 40 araw pagkatapos ho ng Pasko ng pagsilang. And indeed, it is a celebration of light. Jesus as the light of the world. Sa pagdadala po kay Jesus sa templo ng kanyang mga magulang na si Jose at si Maria, tinutupad po ang batas ni Moises na dalhin at ialay sa templo ang mga panganay na anak na lalaki o babae. Dahil ang panganay ay sa Diyos. Yan po ay alinsunod sa lumang tipan in the book of Numbers. Every child is offered to God sapagkat sa Diyos nagmumula ang buhay at kaligtasan. Ang pagdiriwang po natin ngayon, which is the fourth mystery of joy, joyful mystery, ay pagdiriwang rin po ng kabataan ni Jesus. At kaugnay rin po to sa paglilinis na ginawa kay Maria pagkatapos ho ng kanyang panganganak. In the different provinces in the country, ito po ay isang malaking kapistahan. Most especially in Silang, Cavite, in Candelaria, Quezon, and in Haro, Iloilo. Ngayon po, may dala ho kayong kandila. Ang kandila na yan ay sumisimbolo kay Jesus bilang liwanag ng sanlibutan. Si Jesus ang tunay na liwanag. Liwanag ng pag-asa, liwanag ng paghilom, liwanag ng katotohanan at katwiran. Mga kapatid, ano-ano po yung mga hamon at kaloob ng ating pagdiriwang ngayon? Una po, ang biyaya ng pasasalamat, papuri sa Diyos na pinagmumulan ng buhay at pagpapala.
Ikalawa po, ang ating paghihintay sa liwanag, sa tunay na liwanag na nagmumula sa Diyos. Ikatlo po, ang pagninilay natin sa tunay na liwanag. At ikaapat, ang pananatili natin na mamuhay sa liwanag. Una po, magpasalamat po tayo sa biyaya ng buhay. Si Maria at si Jose, inialay po nila si Jesus sa Diyos. Anak po nila si Jesus, pero higit sa lahat, si Jesus ay anak ng Diyos. Mga magulang, ano po ang tingin ninyo sa inyong mga anak? Sila ba ay kaloob ng Diyos o sila ay pag-aari? Una sa lahat po, sila po ay anak ng Diyos. Andiyan po yung pag-angkin. Andiyan po yung pagmamahal sa mga anak. Pero higit sa lahat, ang tunay na nagmamahal, nagpapaubaya sa Diyos. Nagpapasa Diyos. Dahil mas mahal po ng Diyos ang inyong mga anak kesa po sa inyo po. Sabi nga ng isang poet, when you love a flower, do not pick it up. Because the moment you pick it up, it ceases to be what it is. Love is about stewardship, not ownership. Pagpapa sa Diyos, pagpapaubaya sa Diyos, at patuloy na paggabay sa inyong mga anak. Ikalawa po, maganda ho na tayo po ay magnilay. Anong klaseng liwanag ang meron sa ating puso? Ito ba ay liwanag na nakakasilaw? Ito ba ay liwanag na nakakabulag? O ito ba ay liwanag na nagdadala sa tunay na liwanag? Kailangan ho, we need to discern. Sabi nga sa Biblia, hindi ba? The Prince of Darkness comes to us as a sweet angel of light. Kailangan magnilay. Kailangan buksan ang mga mata. Kailangan magbasa ng Biblia. Sapagkat po, ang prinsipe ng kadiliman, kayang gawin na sa ating paningin, ang liwanag magiging madilim. At ang madilim, magiging maliwanag sa ating paningin. That is why we have to pray. We have to discern. Ikatlo, matutong maghintay. Kayo ho ba ay meron hong hinihintay? Yung hinihintay nyo ba ay hinihintay rin po kayo? Well, si Simeon at si Ana, naghintay po sila. Araw-araw nasa templo. Ang kanilang hangad, makita ang liwanag na nagmumula sa Panginoon. Kung para sa'yo, para sa'yo. Diba? Matutong maghintay. When it is for you, it is for you. And the universe conspires. It may be delayed, but it's never denied. It may be late, but it's never lost. Kung para sa'yo, para sa'yo. And of course, ikaapat po, tayo po nawa manatili sa liwanag ng Panginoon. Liwanag ng katotohanan. Kuminsan po nawawalan po tayo ng pag-asa, ng pasensya, sa kadiliman na nagaganap sa ating kapaligiran, sa social media, mismo sa ating kalooban. Pero ang panawagan ng ating kapistahan ngayon, manatili sa liwanag na nagmumula sa Diyos. It is better to light a candle rather than curse the darkness. Better to light a candle rather than curse the darkness. Sapagkat sa huli, haharap tayo sa tunay na liwanag at ang lahat ay mabubunyag. Amen.